jurisdiction of this court. So, ang ginawa naman ng RTC, ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Mabigat talaga ang argument natin na ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi na venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente? Yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan. Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. So, yun ang argument natin na walang jurisdiction ang Pasay. But bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jay Sonsa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga available offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ang NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita ng isang judge, very humble enough, humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail, zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Pero kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So, doon ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. It was not intentional daw on the part sa korte. Nag-file tayo sa court ng motion for, anong tawag ito, for motion to quash or motion to dismiss on the ground na ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay walang jurisdiction kasi the alleged crime was not committed here in Pasay City. Second, walang crime na nangyari. It was just an exercise of freedom of press and freedom of expression. Nagtatanong ng tao about the health of the president. And second, yung say unlawful publication, kailangan it will endanger the state or the Filipino people. Yung pagtatanong ni Jason about sa health ng ating presidente, it will not endanger the state or the government. Kung may nasaktan man, maybe the president in his private capacity. And in his private capacity, hindi naman yun, it will not affect the Filipino people. And the requirement ng unlawful publication, kailangan kasi na it will endanger the state. So that's why there is no offense committed. There was no offense committed. So therefore, the case should be dismissed. Sir, kung sir, recognizance or magbe-bail po ba? So yung say, ang plano namin mag-recognizance, but anyway, 10,000 lang naman yan. May nag-donate naman sa amin ng 10,000 na magbayad ng bail. So, mag-bail na lang kami kasi i-argue pa namin yan. We are on process ng bail ngayon. So, waiting for the release order para ihatid naman sa NBI ngayon para ipalabas na si Jason sa. We also request a copy kung may warrant ba si Eric Celis. Wala pang warrant na lumabas. Dito naman sa cyber libel kay Eric Celis at saka Jason sa wala pang lumabas. Sabi ng court pala, ang recommendation ng Department of Justice, no bail required. But sabi ng court, kailangan may bail pa rin kasi umakyat ang kaso
sa RTC on the ground na cybercrime involved. Kasi cybercrime because of the internet. So kailangan siyang 1 degree higher. Kasi 1 degree higher, so there should be a bail na kailangan ibayaran sa court. Attorney, was there any case na NBI ang nag-represent sa presidente sa pagreklamo? Una, unlawful publication, NBI versus Jason sa unlawful publication. Ito yung nangyari. Second, unlawful publication, NBI versus Eric Celis. Pangatlo, NBI versus Jason sa cyber libel. Number 4, NBI versus Eric Celis, cyber libel. Pag alam natin sa batas, cyber libel is a crime against honor. It's a crime that will affect the reputation of a person. So, will it affect the state? Ano bang pakialam sa NBI sa damdamin ng ating presidente? Wala. Ang NBI walang personal knowledge kung nasaktan ba ating presidente or hindi. At least man lang may affidavit ang ating presidente na isubmit sa DOJ. Walang ganun. So, the NBI is not the proper party to file a case. The NBI has no personal knowledge sa mga allegation na ginagawa nila. Ibig sabihin, hearsay lahat ng pinagsasabi ng NBI. Pag hearsay kasi, parang in layman's term, chismis or marites. Yun ang nangyayari talaga. So, kailangan ng written galing sa presidente? Kailangan na may personal knowledge. So, sino bang may personal knowledge na nasaktan ang reputasyon mo? Ikaw mismo. Ang offended party. Ang tanong, is the NBI the offended party? Hindi. Wala namang nagsasabi doon si Jason sa ng NBI may sakit, may cancer or ano. Wala namang ganun. So, bakit ang NBI nag-file? So, I think the NBI should be the one to answer that, hindi ako. Tanungin niyo sila, bakit? For any clarification, bali ang naging error po ay na nagamit at hindi binasa, kinirmahan na lang. Yes, mali ang template through may template, online template ang court. Nilagay nila doon, bail. Pag no bail, automatic mag non-bailable ang nalagay. Then hindi ata nabasa ng court. So pinirmahan ni judge, tapos mali pa ang batas. Instead, the unlawful publication, may kaso pa si Jason sa na illegal possession of firearm na wala naman yan sa kaso. Attorney, kailan natin makikita yung result dun sa motion po na final po ninyo to dismiss? Within 10 days, bibigyan ang DOJ mag-respond. Kung walang respond, the case will be submitted for resolution. So hopefully within 20 days to 30 days may resolution ng court. Pero yung release ni Jason sa Today. kumpiyansa pa rin po. Today ma-release na siya today. Technically, nakapag-bail na po tayo. Ngayon, on process. So, nagbabayad na kami nag-post na kami ng bail and for the temporary release ni Jason sa. And nakita ko talaga na mismo si judge, mismo ang humingi ng paumanhin kay Jason sa dahil sa recklessness o pagkakamali na deprive si Jason sa ng 5 days sa kulungan. Isang 71-year-old veteran broadcaster ng ABS, GMA o lahat yata ng network, hindi pa tayo pinanganak, nandyan ang Jason sa na yan, isang institution ng broadcasting but nakulong for 5 days dahil lang sa pagkakamali ng court. And second, dahil sa ginagawa ng NBI sa pag-file ng kaso na wala namang hindi naman proper party to file a case. Sir, after yung apology, may balak pa po kayong magsampa ng reklamo because of the error? Sama sa sinasabi ko, our priority now is for the release ni Jason sa hindi natin kalaban ang court. So, ang court, ang trabaho nila is to serve justice, to administer justice. Ang role natin dito is ipaglaban ang advocacy ni Jason sa ang ipaglaban ang demokrasya, freedom of press and freedom of expression as a veteran broadcaster. Yun talaga ang pinaglaban ni Jason sa. Kung basahin mo yung post ni Jason sa, hindi siya nagsasabi na may sakit si BBM. Nagtatanong na siya, dapat ipaliwanag ito ng Malacanang. Yun na naman natin sabi niya. But because of that, unlawful publication daw. Ang tanong, ano bang elemento ng unlawful publication? There must be, it will endanger the state. Ang tanong, yung pag-post ng hindi naman galing sa kanya yon, kinuha lang yata sa isang social media account, then nagtanong si Jason sa, will it endanger the state? No.
So therefore, there's no unlawful publication, lalo na walang cyber libel. Kasi pag cyber libel, ang pinag-uusapan, yung naninira ng reputasyon ng tao, and the very first place, the president is a public officer. And the public officer should not be onion-skinned. Hindi dapat pikon pag nasa government ka. Pag nasa government ka, dapat sanay ka sa mga batikos, sanay ka sa mga debate sa publiko, sanay ka sa mga marinig mo na may mga argumento na hindi sang-ayon sa'yo. So, Attorney, in the meantime, balik muna siya sa Munti, detention facility ng NBI, no? Yes, mga few hours from now, maybe, hopefully, bago mag lunch time, kalabas na siya. Sir, pero what does your camping's dictional error you say? Tingin nyo there was lapse on the NBI's part or paano po? Ang NBI nag-file sa DOJ. Ang DOJ ang nag-file dito sa Pasay. So, I don't know anong dahilan ng DOJ, ng state prosecutor, bakit dito nila final sa Pasay. Based on my research, final nila sa Pasay dahil ang main office ng NBI sa Pasay. So, main office ng NBI na complainant na wala namang authority mag-file, Pasay. Tapos, sino bang ang offended party? Presidente. Sino ba si Jason sa taga Davao? Ang layo wala ngang elemento, kahit isang elemento ng unlawful publication or cyber libel na Pasay. Wala ngang allegation na sa Pasay allegedly ginawa ang krimen. First, si Jason sa nandun sa Bansalan, Bansalan yata yun sa Davao del Sur. NBI, dyan, ang NBI main office dyan sa NBI. Ang tanong, NBI ba ang pinag-usapan dito? Hindi. NBI is just an investigator. So, to gather evidence, but hindi sila pwedeng mag-assume as the private complainant. Kamusta naman po si Jason sa ngayon, sir? Masaya. Masaya na kasi at least nakayanan niyang 5 days na napakainit, 42, 40 degree. But of course, may inalagaan naman siya ng NBI. But sabi ko nga sa NBI, tingnan nyo, nag-alaga kayo ng matanda. Dahil lang sa maling desisyon ninyo, nag-alaga kayo ng matanda ngayon. Make sure na walang masamang mangyari ni Jason sa kasi kung may mangyari diyan, we will exert all our case under the law. Thank you, Attorney. Ha? Okay, thank you. Ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.